Ano nga ba yung ibig sabihin na namatay na tayo kay Kristo Jesus? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na yung topic po natin ay Dying with Christ. Namatay na po tayo kasama ng Panginoong Jesucristo. This concept describes the believer's break from their old life of sin through union with Christ by faith. So hindi po ibig sabihin na to ay tayo po ay namatay na kay Kristo literally na hindi na tayo humihinga. Ang ibig sabihin po nito, kalaki po nito yung namatay na tayo sa ating masamang gawain. Namatay na tayo sa luma nating pagkatao. So it's a believer's break from their old life of sin through union with Christ by faith. Just as Christ died and rose again, we die to our sinful nature and are raised to a new life in Him. This truth reminds us that transformation is not about self-improvement, but about surrendering our lives to Christ. So, yung buhay po natin, buhay Kristiyano po, hindi po ito self-improvement lang or maging mabuti kang tao. It's not about that. Yung Christian life po, it's about surrendering our lives to Christ. Ito po yung isusuko mo talaga yung buong buhay mo sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa Romans chapter 6 verse 6 to 8, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus. So yung dating Russell, dating ikaw kapatid, yung dati mong pagkatao, ipinako na yon sa krus. Upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa. Ibig sabihin po yung luma nating pagkatao, yung makasalanang Russell, yung dati nating pagkatao, wala ng bisa sa kasalukuyan. At upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay namatay na sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na alipin ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit kung tayo namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. So yung isang tao na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, nang dahil kay Kristo tayo ay namatay na sa kasalanan, pinalaya na sa pagkaalipin ng kasalanan, at tayo po ay meron ng bagong buhay. Kaya mga kapatid, i-evaluate po natin yung ating mga sarili kung tunay nga na nagkaroon na tayo ng pagbabago sa ating mga buhay. Kasi yung Christian life po, hindi po ito basta nanampalataya ka sa Panginoon or ina-identify mo lang yung sarili mo na Kristiyano and that's it. Yung Christian life po, ito talaga ay merong transformation. Kasi imposibleng dumating ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo tapos walang nabago. Kaya maling-mali po yung katuruan na kailangan mo lang malampalataya sa Panginoong Jesucristo, punta ka na sa langit. No? Meron pong ebidensya yung Christian life. At yung ebidensya po ay yung transformation, pagbabago. Napapalaya talaga tayo sa pagkaalipin natin sa ating mga kasalanan. Kaya po yung una nating katuruan, ito po yung kahulugan ng dying with Christ. Una po, dying with Christ means dying to the old self. Namatay na tayo sa dati nating pagkatao, kaya yung dati nating pagkatao hindi na bumabalik at nagmumulto pa at nagiging bumabalik pa tayo sa dati nating pamumuhay. Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Kung ikaw ay nakipag-isa na, you're in a relationship with the Lord Jesus Christ, you are one with Christ. Tayo daw po ay bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya imposible talagang walang transformation. Once Jesus Christ comes into your life, ang kasunod talaga niyan, transformation, pagbabago. Kaya po, nalulungkot po ako dun sa mga taong naniniwala. Meron kasing easy believism eh. Yung mga taong malalapit sa buhay ko, meron silang ganong concept, yung easy believism. Manampalataya ka kay Kristo, okay na, go to heaven na, kahit walang transformation. Mga kapatid, yung transformation po,
yan po ay ebidensya ng kaligtasan. Ebidensya ng ating Panginoong Jesucristo nga ay nasa ating mga buhay na. Kaya yung nakipag-isa kay Kristo, ibig sabihin, namatay nang kasama ng Panginoong Jesucristo at muling nabuhay, siya rin naman ay yung dati niyang pagkatao na wala na at napalitan na ng bago. Meron talagang transformation. Pangalawa po, dying with Christ means crucifying our sins. Yung kasalanan talaga natin, yung makasalanan ng katawan talaga natin na ito, araw-araw po nagkakaroon tayo ng death to self. Namamatay tayo sa ating sarili. Kaya sabi po dito sa Colossians 3:5, kaya't patayin. Murderous nga po ang verse na to Pero hindi po patungkol sa ibang tao. Murderous pagdating sa sarili nating kasalanan. Sabi dito, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ganun po kabigat yung term dito. Para mong mini-murder, pinapatay. Pero hindi po yung ibang tao, hindi po ang mabubuting bagay, kundi ang masasamang gawain natin ang pinapatay. Sabi po rito, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga desires natin na makamundo, makalaman, pinapatay po yan. At ginagawa po natin yan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na binigyan tayo ng Santong Espiritu na talagang papatay doon sa ating masamang pagnanasa. Yung pagkamatay, yung pagiging patay natin kay Kristo Jesus, ang ibig sabihin po nito, yung ating kasalanan, kinukrucify din. Kasi po ang Panginoon Jesucristo, crucify doon sa krus, namatay siya doon sa krus, lahat po ng ating kasalanan ay naipako na din doon sa krus. Kaya wala nang paghahatol sa atin. Tayo ay napatawad na. At hanggang sa kasalukuyan po, lahat ng mga kasalanan natin, kinukrucify pa rin, pinapatay pa rin, hanggang sa maging perfect po tayo someday sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po mga kapatid, dying with Christ means daily surrender. Sabi po rito sa Galatians chapter 5 verse 16 and 17, so I say, walk by the Spirit. Yung Spirit po na ito ay tinatawag ring Spirit of Christ. Si Jesus Christ po yung namuhay ng matuwid, namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit. Pero iniwan niya po yung Espiritu niya sa atin. At sinasabi po rito, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Sa Tagalog po, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kapag namuhay ka pala ng ayon sa Santong Espiritu, hindi natin bibigyan ng chance yung laman natin na gumawa ng kasalanan. Sabi dito, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. So sa puso natin, the moment we receive the Lord Jesus Christ, the moment na talaga nagsuko tayo at nagsisi ng ating mga kasalanan at nagsuko ng buhay sa Panginoon, yung Espiritu niya mananahan sa atin. At sa puso natin, sa buhay natin, merong gera, labanan ng Santong Espiritu at ang laman. At yung Espiritu po, lagi tayong dadalhin palapit sa Diyos. Yung kasalanan, lagi tayong ilalayo sa Diyos. Kaya po ang hamon ng mga verses na ito, lumakad tayo doon sa Espiritu na inilalapit tayo kay Kristo. Ang ibang term po dyan ay surrender. Lagi po tayong nagpapasakop sa pagkilos ng Espiritu ng Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay. So, meron pong labanan na nangyayari sa atin. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Araw-araw po, mararamdaman natin yung pagkilos ng Santong Espiritu, nilalabanan yung pagnanasa ng ating laman. Kaya minsan gagawa tayo ng kasalanan, may Santong Espiritu na pipigil sa atin. Minsan magmumura ka na, minsan may sasabihin ka ng masama sa isang tao, yung Santong Espiritu kikilos sa buhay mo at pipigilan ka. So, magkalaban ng dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Dying with Christ means daily surrender. Pinipigilan po tayo ng Espiritu ng Panginoong Jesucristo gawin yung mga masama nating gawain. Now, i-apply po natin ito sa ating mga buhay. Number 1 po, surrender your life to Jesus.
Ang pagsusuko po ng buhay sa Panginoon hindi lamang po one time, big time. Lagi ko pong sinasabi yan. Ito po ay araw-araw na ginagawa. We surrender our lives daily. Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans 13:14, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, suotin daw natin ang Panginoong Hesukristo. Sa Tagalog po, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. Ano po ibig sabihin nito? Sa ibang translation po nito, suotin ang Panginoong Hesukristo bilang kalasag. Pero I believe, mas accurate po yung ibig sabihin ng suotin ang Panginoong Hesukristo ay ipamumuhay mo si Kristo. Suot mo na si Kristo ngayon. Meron ka ng Kristo na pangalan, Christian na pangalan. At pag humaharap ka sa mga tao, si Kristo yung nire-represent mo, siya yung suot-suot mo. Kaya sabi dito, at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Dahil nire-represent natin si Jesus Christ, suot-suot natin si Jesus Christ. Sabi dito, huwag mong paglaanan yung kasalanan, kasamaan, dahil nire-represent mo si Jesus Christ. Huwag nating lapastanganin yung suot-suot natin ng ating Panginoong Hesukristo sa harap ng mga tao na gumagawa tayo ng kasalanan, samantalang dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Napakahirap at napakasakit na katotohanan na maraming mga Kristiyano po, dala-dala yung salitang Christian. I'm a Christian. I'm identified in Christ. Pero yung ginagawa sa araw-araw ay kasamaan. Sabi po dito sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live. Kaya point number 2 natin, crucify the desires of the flesh. Yung laman po natin, gustong makiapid. Yung laman natin, gustong mainggit. Yung laman natin, gustong magnakaw. Yung laman natin, kung ano yung meron ng iba, gustong angkinin. Kung ano yung pinakaasam-asam natin na meron sa iba, yun yung gusto nating kainggitan. Pero ang sabi po rito, crucify the desires of the flesh. Ipinapako natin sa krus, sa tulong ng Santong Espiritu, yung pagnanais ng laman na makasalanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ganun po katindi yung Christian life, mga kapatid. We have been crucified with Christ and we no longer live, but Christ lives in us. Ang ating Panginoong Hesukristo nang nabubuhay sa atin, hindi na po tayo. And lastly po, we die and live for Christ. Sabi po dito sa Matthew 16:24, ito yung hamon ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciples. Sabi niya sa mga disciples niya, kayo, susunod ba kayo sa akin? You have to count the cost. Hindi yung basta sunod ka na sunod sa akin, hindi mo ini-estimate kung gaano kahirap sumunod sa akin. Kaya nga sabi niya rito sa Matthew 16:24, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, if you want to follow me, sabi ng Panginoong Hesukristo, tanggihan niya ang kanyang sarili. Kaya po mga kapatid, we die to ourselves daily. Araw-araw po nating tinatanggihan yung sarili nating pangarap, sarili nating kagustuhan, yung makasalanan nating dinidesire, lahat yun tinatanggihan natin. So sabi niya, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang krus. We die every day in order to follow the Lord Jesus Christ. Sabi niya, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Sabi po sa 2 Corinthians 5:15, siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa atin upang tayo ay mabuhay para kay Kristo. Sabi dito, ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, para sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, we die and live for Christ. Nawa magsilbi po itong hamon sa bawat isa sa atin. Now, para po sa ating discussion, what does it mean for you to die with Christ daily? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for the gift of new life in Christ. I surrender my old self to you, knowing that I am no longer a slave to sin.
Help me to walk in the power of His resurrection, leaving behind the things that hold me back. When I struggle, remind me that I'm no longer defined by my past, but by your grace. Give me the strength to take up my cross daily and follow you with faith and obedience. Let my life reflect your glory as I live in the freedom you have given me. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. I hope napagpala po kayo ng devotion natin na ito. Kung kayo po ay may natutunan, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.